Ang ibig sabihin lang daw po niyan, kaya yan umiitim dahil yung mga dispersants at saka yung mga detergents ay ginagawa nila yung trabaho nila na linisin yung makina. Sa dami po ng mga pagpipili ang engine oil na available sa market at sa dami ng mga nagtuturo ng DIY sa internet or mga bulong-bulungan tungkol sa pagpapa-change oil or sa pagpili ng langis, ay dumadami rin po tuloy yung mga maling paniniwala or yung mga myths tungkol sa engine oil. Kaya pagkukwentuhan po natin yung ilan dyan. At ang number one na palagi ko pong naririnig, lalo na sa mga shop owners at sa mga kasa, ay ito. Mas mainam daw na mas madalas ka mag-change oil kasi mas murang magpa-change oil kaysa magpa-overhaul ng makina. So maganda nga po pakinggan yan at mukha namang may sense. Kaya lang guys, yung mga ganyang statement, lalo na pagka nanggaling sa isang shop owner or sa kasa, yan po ay nakadesign syempre para mas madalas kang magpa-change oil. Business kasi yun. Mas madalas kang dadalaw sa kanila para magpa-change oil, mas madalas silang kikita sa iyo. Kaya nga po nagugulat ako kung minsan may mga makakakwentuhan ako sa comment section. Ang sabi nila, every 3 months daw sila magpa-change oil, full synthetic pa ang ginagamit kasi yun daw ang sabi dun sa shop or dun sa kasa na pinuntahan nila. Regardless daw kung ilang kilometers na tinakbo ng makina, kailangan every 3 months mag-change oil. Totoo naman po yun na walang masamang mag-change oil ng mas madalas. Kaya nga lang po, magastos yan. Very impractical. Istorbo rin yan sa mga taong busy. Tapos, hindi rin po yan maganda sa environment. Kasi syempre, saan ba napupunta yung mga pinag-change oilan natin? Karamihan yan ay nababalik lang din sa environment. Kaya kung ikaw ay environmentalist, dapat ikaw ang unang-unang hindi sumusunod sa mga ganyang statement. Kasi yung ganyan pong every 3 months full synthetic oil, regardless kung gaano kalayo ang tinakbo ng makina mo, yan po ay hindi necessary. More on the business side na lang yan ng mga shop owners at kasa. Kaya ako naman po nasabi yan, let's say na lang, ay itong Shell Helix na 5W30, naghahalaga po yan ng 2,376 sa Shopee. Pag doon kayo niyang bibili sa kasa mismo or doon sa shop mismo, syempre may patong pa sila doon. And then, bibili ka rin syempre ng oil filter. Sa Shopee, naghahalaga yan ng mga 200 to 250 pesos. Depende sa brand. At pag doon mo yan binili sa shop or sa kasa, syempre mas mahal din yan. Tapos magbabayad ka ngayon ng labor. Let's say na lang 500 pesos. Kaya magagastos mo dyan is around 3,000 pesos sa isang pa-change oil. Kaya kung every 3 months mo yan gagawin, gagastos ka ng around 12,000 pesos sa loob ng isang taon. At kung gagawin mo yan ng straight ng 10 taon, ay aabot lahat ng magagastos mo sa 120,000 pesos. Katumbas na po yan ng presyo or mas mahal na yan sa presyo ng pagpapa-overhaul. Eh sa totoo lang naman po, kung susundin nyo yung pinaka-common na change oil intervals na every 5,000 kilometers, madalas na siguro magpa-change oil kayo ng 2 beses ang taon. Lalo kung yung sasakyan nyo ay pang family use lang, hindi naman ginagamit sa negosyo or hindi naman pinampapasada, pupusta ako sa inyo, aabutin po yan ng 10 taon, hindi po yan ma-overhaul. Kaya lang yung ma-overhaul ay sa ibang factors na, halimbawa na overheat o kaya naman nabaha. Pero kung yan regular yung na-change oil, na let's say na lang twice a year, hindi po yan basta-basta masisira. Ngayon guys, sinasabi naman po kasi ng iba, pagdating daw kasi ng 3 months, na-expired na yung langis, nakikita daw nila yan dahil umiitim na yung kulay. Kahit konti pa lang yung tinatakbo, kahit na full synthetic pa yung ginamit. Lalo na sa mga diesel engine. Sa totoo lang guys, hindi po accurate na pagbasihan yung kondisyon ng isang langis dahil lang sa ito ay nagbago ng kulay, naging mas dark or umitim. Ayon po sa AMSOIL, heat naturally darken motor oil. Ang mga makina po kasi natin, kailangan yan nung tinatawag na normal operating temperature. So, umiinit po talaga yan. At yung pag-init niyan, tapos lalamig, then iinit ulit pag ginamit nyo, yung cycle na yan, naturally, napapaitim niyan yung langis. Pero hindi po dahil sa low quality yung langis or pa-expired na ito. Sabi nga po ng AMSOIL, oil darkness is not an indication of the condition of the oil. Ang ibig sabihin lang daw po niyan, kaya yan umiitim dahil yung mga dispersants at saka yung mga detergents
ay ginagawa nila yung trabaho nila na linisin yung makina. Kasi guys, pag umaandar ang makina natin, natural yan na nakakakuha yan ng soot, ng deposits, at saka ng iba pang mga particulates. At dahil yung mga langis po na ginagamit natin, meron yung detergents at saka dispersants, yung mga nakukuha nilang dumi na yan, sasama dun sa langis, then yung langis, dadalhin niya po yan dun sa filter para ito masala. Kaya kapag umiitim po yung langis, ibig sabihin yan, gumagana talaga yung detergents at saka yung dispersants. Nililinis niya yung makina, then dinadala niya yung dumi dun sa filter. Kaya mahalaga na maayos na filter ang ginagamit natin. Kaya hindi po accurate na pagbasihan yung pag-change ng kulay ng langis or yung pag-itim nito kung kailan ka mag-change oil. Kasi meron nga mga langis kahit na mahalin, 1 linggo mo palang gamitin, lalo na pag sa diesel engine, maitim agad. Kaya mayroong mga driver sinasabi, ay ayoko nang gamitin yan kasi 1 linggo ko palang ginamit, maitim na kagad. Ang pinaka-best pa rin po na pag-determine kung kailan kayo mag-change oil ay kung ano yung nakasulat doon sa owner's manual nyo. Wala nang mas mainam pa dyan. Ngayon guys, may mga pagkakataon naman ganito na full synthetic ang ginamit nila at nasanay na sila sa full synthetic. Kaya ang pumasok sa isip nila ay palagi ng full synthetic kailangan ang gamitin nila, hindi na sila pwedeng bumalik or gumamit ng regular mineral oil. Kaya kahit dumating sa kanila yung time na kapos sila sa budget, hindi nila afford ngayon na bumili ng full synthetic oil, hindi muna sila magpapa-change oil kahit na lampas-lampas na sa schedule. Kasi nga pumasok na sa mentality nila na kailangan full synthetic ang gamitin dahil pagka lumipat daw sila sa regular oil uli ay baka masira pa yung makina. So explain ko lang po sa inyo kung ano mangyayari sa makina nyo kapag lampas-lampas na yan doon sa nakadesign dyan na oil change interval. So let's say na lang mahigit 1 taon mo nang ginamit yung full synthetic oil na nakalagay dyan. Then wala kang budget na magpa-change oil ng full synthetic, so palalampasin mo muna. Ang mangyayari po dyan sa langis, sa loob ng makina nyo ay magsisimula na yang mag-deteriorate. Kasi guys, once ang langis, tinanggal nyo na dun sa lalagyan, inilagay nyo na dun sa makina at naiinitan na yan. Usually ay nag-i-start na po yan ma-expire after ng 1 taon or 12 months. Hindi na po yan masyadong makakalubricate sa loob ng makina nyo kahit na sabihin yung nasa tamang level pa yan. So ang mangyayari sa loob ng makina nyo, yung mga metal nyan ay magkakaskasan. Unti-unti ngayong madadamage yung makina nyo. At yung mga metallic particles na naandun sa langis, pupunta ngayon yan dun sa may oil filter. Kaya lang dahil mahigit 1 taon nyo na yung ginagamit, pati yung oil filter ngayon mapupuno ng dumi. Ang gagawin ngayon ng oil filter, hindi naman pwedeng hindi niya palusutin yung langis. Padadaanin niya ngayon yung langis doon sa may bypass. So yung langis na maraming dumi, magsisirculate lang uli doon sa loob ng makina nyo. Kung saan parumi ito ng parumi, kaya dyan na po magsisimula mag-ipon yan nung tinatawag na oil sludge. Pag nasira ngayon yan at binuksan niya ng mekaniko, makikita niyan sa loob ay parang burak. So kung nataon na kulang ang budget mo para bumili ng full synthetic oil, huwag kang mag-worry na gumamit ng regular oil kasi mas mainam na yung gumamit ka muna ng regular oil kaysa naman paubrahin mo yung expired na full synthetic oil. Yang regular na mineral oil, hindi po yan nakakasira ng makina. Ang disadvantage lang nga po niyan ay mas maiksi ang buhay niyan kaysa doon sa full synthetic oil. Kasi kung yung full synthetic oil ay pwede hanggang 10,000, yung iba nga hanggang 15,000 kilometers, yung regular na mineral oil hanggang 5,000 kilometers lang. Tsaka syempre, pagka naka full synthetic yung makina mo, mas maganda performance niyan kasi mas maganda yung pagkaka-formulate niyan. Mas mataas ang heat resistance tsaka mas nakakalinis ng makina. Pero kahit na maraming advantages siyang full synthetic oil, tandaan nyo, na-expire din po yan. Kaya mas mainam na gumamit kayo ng regular oil kaysa panatiliin nyo yung full synthetic na expired dun sa loob ng makina nyo. So guys, alam ko naman may kanya-kanya tayong opinion pagdating dito sa topic ng langis. At ito naman po ay ilang beses na nating napagkwentuhan dito sa DMA. Inuulit-ulit ko lang din po kasi marami na tayo ulit mga bagong subscribers na nagtatanong ng opinion ko tungkol dito. Kaya lang siguradong meron na namang mga ma-offend kasi iba yung paniniwala nila, iba naman din yung opinion ko. Kaya hindi ko naman po sinasabi sa inyo na sundin nyo kung ano yung sinasabi ko. Di sundin nyo kung ano yung gusto nyo. Total,
Sasakyan nyo naman yan, makina nyo naman yan, at pera nyo naman yung gagastusin nyo. Kaya walang masama kung gusto nyo mag-change oil kahit nga every week, pwede. Ang sa akin lang po, wala namang masama na basahin yung maigi kung ano yung nakalagay sa owner's manual. O kaya naman kung wala kayong owner's manual, wala namang masamang mag-research sa internet. Gaya nga po ng madalas kong sinasabi, it's your car, kaya your rules. Kung ano ang gusto mong gawin dyan, ay wala kaming pakialam. So yun lang guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Kung meron pa po ako mga nakalimutan or meron kayong gustong sabihin na opinion nyo, ay ilagay nyo lang po sa comment section sa baba. Huwag nyo lang po kakalimutan mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!